Praise the Lord. Muna ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Sir Brother Lando. Tayo pong mahal ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. Atin pong hingin ang gabay ng ating malapay noon sa pag-aaral po ng kanya pong banal na salita. O mapagpala naming Diyos, aming pinakamahal na po Jesus, kami po malapay noon ay muling nagpapasalamat na kilaming Diyos sa mga oras na ito na kami po yung sinamahan. Hallelujah. O Diyos, lalo sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ang iyong napakatamis at malang presensya na sa patuloy mong idandalo sa aming kalagitnaan upang palakasin ang iyong mga anak, malapay noon. Hallelujah. O Diyos, salamat, malapay noon. Hallelujah. Sa bawat yugto na ibagawain na kami yung pinagpala. At narito kami sa pag-aabasalita sa ganakin, wala akong magagawa. Umaasa lang po ng karunungan na gumula sa iyo. Ilagay mo sa aking malabi yung masalita, taglay po ang pag-iwat kapangyarihan. O Diyos, hallelujah, samahan mo kayo sa oras na ito. At ano mga pagkukulang namin, pagkasala sa mga supungan, mga bagay na nagkulang kami sa paningin mo, patawarin mo kami na kaming Diyos. Pagpalain mo kami sa urat palad, Pastor, sama-sama na pinapalayas, lahat ng gawa ng kaway, demons of doubts and belief, kasaut. In Jesus' name, kasaut in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos, kayo po'y makaupo at tayo po'y mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpuwid, pagsamba pong lahati ay nawag ko lamang sa ating pinakamahal po Jesus. Dobling paggalang po na mahal sa ating beloved parents in the Lord, sa ating pastor, Willis Tadalmida, the end-time prophet of God, at ganun po na mahal. Ating inalala mga tuwat aral, niniwan sa atin, ating beloved son pastor, Lina Almeida, sa mga beloved children, sa ating beloved co-workers, sa ating beloved preachers, sa ating beloved ordinary preacher, manamahal, at manamahal, sa inyo po kapatiran, sa lahat po natin po mga baguhan, kung mayroon po isa po mapagpalang hapon at maging sa lahat po ng ating po mga live webcast viewers, manamahal, at isa po mapagpalang hapon po sa bawat isa natin. Praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos, at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, manamahal. Atin po basahin dito po sa Pilipos, Kabanata 4, talata 5 hanggang 9. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 9. Makilala nawa ang inyong kainhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At tapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, at kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyo natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Ang Diyos po pala sa kanya pong banal na salita. Manamahal ating pong paksa, manamahal finishing strong. Manamahal, praise God. Sa ating pong manamahal lilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan po natin yung lakas. Amen? Sapagkat kung ang isang tao ay malnourished, pag tumakbo, hindi po pwede manamahal, hindi makakaabot doon sa kanyang paroroonan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Siyempre, manamahal, walang lakas malnourished. Kaya nga yung mga nakipaglaban sa takbo naman, kinukondisyon nila yung kanilang katawan. Amen? Upang masigurado nilang makaabot sila doon sa finish line. Amen? Ganon din po tayo mga Kristiyano. Kailangan, minamahal, praise God, kinukondisyon natin yung ating spiritual upang makarating tayo doon sa piling ng ating pinakamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, minamahal, kailangan po natin ang mga bagay na ito. Amen? Upang tayo po ay makarating sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi, minamahal, praise God, na talatang ito, makilala nawa ang inyong kainhinan ng lahat ng mga tao.
ang Panginoon ay malapit na. Kailangan po, manalas ka ng Kristiyano, manamahal, praise God, makita sa Kanya, manamahal, yung bagay bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya manamahal, praise God, kaya nga sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang mga kahilingan sa Diyos. Ang mga Kristiyano, minamahal, praise God, kailangan minamahal natututong sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. May mga bagyo na dumarating sa ating buhay. May mga bagyo ng pagsubok na dumating sa buhay natin, minamahal, praise God. Kung hindi malakas, minamahal, praise God, ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos, yung bagyo na tatama sa iyo, minamahal, babagsak ka. Amen? Kaya nga, minamahal, praise God, kailangan po, minamahal, praise God, yung ating pong maningas nakipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan ng ating pong pananalangin, minamahal, praise God, sa pagdalo po natin sa mga gawain, attentive tayo, minamahal, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, minamahal, praise God, at natututo tayong nagpupuri sa ating pinakamahal na Paisos. Amen? Alam niyo po yung nakangiti na nagpupuri sa Diyos, nakaka-bless. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yung ating mga kapatid, nagkokoryo pa. Amen? Makita mo, minamahal, yung ngiti nakakaabot sa trono at biyaya ng ating pinakamahal na Paisos. Amen? Pag malungkot ka, napaypay ka, minamahal, malnourished ang iyong kaluluwa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Siyempre, ayaw naman natin maging malnourished. Amen? Gusto natin, minamahal, praise God, talagang healthy. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, sabi nga, ang talatang ito, sabi sa 8, katapos-tapusan mga kapatid, ano ang bagay na katotohanan, ano ang bagay na kagalang-galang, ano ang bagay na matuwid, ano ang bagay na malinis, ano ang bagay na kaibig-ibig, ano ang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Everybody say, praise the Lord. Yan manamahal ang mga Kristiyano. Amen? Yung mga bagay na ang iniisip niya, minimal yung laging kapurihan ng ating pinakamahal na Paisos. Kaya sabi nga, ito yung bilin, mga God, sa atin. Anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, at kaibig-ibig, yan daw po ang ating pong isipin. Amen? Amen. Oh, talagang yan po ang nais ng Diyos sapagkat nasa huling araw na tayo. Amen? Praise the Lord. Kailangan healthy yung atin pong spiritual. Hindi po malnourished. Everybody say, praise the Lord. Amen, mahal. Tayo po ay katulad ng sundalo ni Kristo. Amen? Paano tayo, praise God, maging mananagumpay bilang isang sundalo ng ating dakilang Diyos? Sabi nga, makipigtiis tayo sa kahirapan ng dahil sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Mga manamahal, hindi po pwedeng tumigil ka. Amen? Sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat, minamahal, pag tumigil ka, wala kang putong. Wala kang kaligtasan. Amen? Basahin po natin sa 2 Timothy 2:2 hanggang 6. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 up to 6. At ang mga bagay na iyong narinig sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na nakapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na halubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan yaong nagtala sa pagkakawal.
At kung sino man ay makipaglaban sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Amen. Amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Kaya nga sinabi ng talatang ito, tayo po ay sundalo ni Kristo. Minamahal, kung sundalo nga ni Kristo, minamahal, kailangan minamahal, praise God. Sabi nga, tayo po'y makipagbaka ng mabuting pakikipagkabaka. Amen? Sapagkat minamahal, kung hindi tayo makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, minamahal, hindi tayo mapuputungan ng corona. Wala yung buhay na walang gan. Kaya nga sabi dito, sa talatang ito, makipagtiis ka sa akin sa mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ano pa yung mabuting kawal ng ating dakilang Diyos, minamahal? At alam naman natin ang ating Diyos ay napakabuti. Siya po'y tapat, minamahal, praise God, at siya po, minamahal, ay banal. Amen? Hindi siya nasumpungan sa kasalanan, minamahal, bagkus, minamahal, walang bahid, walang kasalanan ang ating dakilang Diyos, pagamat siya nagkatawang tao, minamahal, nilibak, inalimura, minamahal. Hindi nasumpungan sa kanya, minamahal, na siya po ay lumabas sa kanyang bibig ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen? Bagkus siya po, minamahal, ay nagpakababa. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga, minamahal, ganun po. Gaya ng mabuting kawal ni Kristo, minamahal, upang tayo putungan ng gantimpala ng ating dakilang Diyos. Kaya sapagkat sabi nga dito, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya ikalukdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Hindi na naghalubilo sa mga bagay na pinanggalingan natin. Amen? Everybody say praise the Lord. Sino mang kawal, amen, na napagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito upang kalukdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Amen? Gusto mo bang mapaluguran ang Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya nga isipin mo yung kagalang-galang, yung kaibig-ibig sa ating dakilang Diyos. Amen? Ano ang bagay na mabuting ulat, ano ang bagay na kaibig-ibig, yan ang isipin mo upang kalukdan ka ng nagtala sa iyo. Amen? Sa pagkakawal. Amen? O hinirang tayo ng Diyos bilang maging anak mo naman para malugod ang Diyos sa atin, kailangan ang isipin natin yung kaibig-ibig. Amen? Para malugod yung nagtala, yung humirang sa atin na walang iba ang ating pinakamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya kami namahal, praise God. Sabi ito sa 5, at kung ang sino man makipaglaban sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban kung makipaglabang matuwid. Kaya nga, minamahal, praise God, kung hindi tayo, minamahal, maglingkod na may katapatan sa ating dakilang Diyos, minamahal, hindi tayo tatanggap ng putong. Amen? Kaya nga, sinusubok tayo sa pamamagitan ng apoy. Amen? Sinusubok ang Kristiyano sa pamamagitan ng apoy. Kung ikaw nga'y tunay na ginto. Amen? Praise the Lord. Hindi ka pwedeng hindi masubukan. Amen? Lahat tayo dadaan dyan. Kaya nga, praise God, pag nakita, praise God, na yung katapatan sa paglilingkod, minamahal, ikaw nga ay tunay na kawal ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito sa 6, ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Amen? Yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, na may katapatan, may kagalakan, amen, at yung pong paglilingkod mo, hindi ka nang himagod, hindi ka nagsasawa, minamahal. Sinabi ng talatang ito,
ikaw ang unang aani nito. Yung pinagpagalan mo, manamalasgad na paglilingkod na may katapatan, yung bunga niyan, ikaw ang aani. Amen? Kaya nga marami tayong mga pinagpalang mga Kristiyano, mga naunang matapat na mga Kristiyano na nagpapatuto, manamalasgad, sapagkat hindi sila tumigil sa paglilingkod, maging mga dinaraanan nila mga pagsubok, kahirapan, minumahal, ano ang bagay na makapadlahadlang sa kanilang paglilingkod. Hindi sila tumitigil, hindi sila nagpapahinto, minumahal, bagkos, nagpapatuloy sila. Amen? Nakita ngayon yung bunga. Amen? Nakita ngayon yung bunga ng kanilang pinagpagalaan. Amen? Kaya nga yung mga tumigil, lugi sila. Amen? Hindi nila nakamtan yung biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya minamahal, tayo po ay kamanggagawa ng ating dakilang Diyos. Sabi ng mga kasulatan, tayo po yung kamanggagawa at bukid ng ating dakilang Diyos at minamahal, gusali ng ating malpaisos. Sabi po dito sa 1 Corinthians 3:9 hanggang 15. Basahin po natin. Unang Korinto, Kapitulo 3, talata 9 hanggang 15. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw na pinagsasaligan ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, excuse me po, 3:9. 1 Corinthians 3:9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay nilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapot kung sino ay magtatayo sa ibabaw ng pinagsaligang ito, ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. 14, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw na yaon, siya itatanggap ng kagantihan. 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. May naman, sinabi po ng talatang ito, sa 9, tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Tayo rin ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Amen. Baga, minamahal, katuwang ng ating dakilang Diyos sa Kanya pong ubasan. Amen? Bilang manggagawa ng Diyos, minamahal, praise God, tayo po, minamahal, yung gumagawa. Amen? Tayo po yung laborers, minamahal, na sinabi ng banal kasulatan. Ano yung gagawin natin? Minamahal, ihayag natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat tao. Amen? Kaya, minamahal, praise God, ihayag natin yung kanyang kapurihan, minamahal, God, at sabi nga, tayo yung bukid ng Diyos. Yung bukid ng Diyos, minamahal, lalagyan natin ng tanim. Amen? Siyempre, pag may tanim, minamahal, yan po yung pagagandahin mo, kaalagaan mo. Amen? Upang, minamahal, siyempre, minamahal, nais nating umani. Amen? Sa ating tinaniman, na ating bukid, minamahal, God, gusto nating umani ng maganda. Amen? Siyempre, pag yung bukid, huwag mong taniman, hindi ka haani. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi ka gagawa sa ubasan ng ating dakilang Diyos, hindi ka gagawa ng mabuti, manamahal, hindi ka mag-aani ng mabuti. Amen? Pag ang itatanim mo, manamahal, hindi mabuti, hindi rin mabuti ang aanihin mo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya itanim natin mabuti. Amen? At sabi nga, gusali ng Diyos. Kailangan yung gusali natin, tignan natin kung saan itatayo.
Amen? Sabagkat minamahal, brisket, sabi nga ng talatang ito, ng 3 o 5, tingnan natin daw, minamahal, kung paano natin itinatayo ang ating pong bahay, minamahal, brisket, sapagkat baka may tayo po natin, minamahal, God, doon sa mahina na pundasyon. Sabi nga, minamahal, brisket, sabi dito, sa talatang ito, sa 10, ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay ilalagay ko ang pinakasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Amen? Kung tayo gusali ng Diyos, minamahal God, saan natin pwedeng itayo yung ating pong bahay? Amen? Yes, amen. Glory to God. Palakpakan mo natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa bato natin itatayo yung ating gusali. Huwag doon sa buhanginan. Sapagkat pag sa buhanginan, minamahal, darating ang unos, bagyo, minamahal, ang bahay mo matutumba. Tatangayin ng unos. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya kailangan na kay Kristo. Amen? Itayo natin sa ating pinakamahal na Paisos. Ipundasyon natin sa ating dakilang Diyos yung ating pong bahay. Amen? Kahit darating yung bagyo, minamahal God, unos, siyempre dumarating nga susubukin nga tayo sabi ng talatang ito. Kaya minamahal, susubukin, titignan kung ikaw nga ay pure. Amen? At makikita kung ikaw pure, minamahal, praise God, hindi ka malulugi. Sabi ng ating nabasa, minamahal. Kaya nga sabi dito, sa 12, datapwat kung ang sino man magtatayo sa ibabaw ng pinagsaligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa magitan ng apoy ihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa bawat gawa ng bawat isa kung ano yaon. Amen? Kaya nga, yung sinabi dito, ang bawat gawa ng bawat isa, minamahal, mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Minamahal, sa paglilingkod mo sa malapay noon, habang ikaw ay naroon yung kagalakan mo, galak na galak ka sa paglilingkod, minamahal, praise God. Makikita yan. Amen? Makikita yan, mahayag yan. Amen? Yung kagalakan mo na paglilingkod, mga mahal, makikita sa iyong buhay. Amen? Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa magitan ng apoy ihayag. Amen? Sa magitan ng apoy, minamahal God, marami kang dinaan ng mga pagsubok, minamahal God. Sapagkat marami pong mga Kristiyanong nakarinig ng Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Dumating sa kanila ang unos, bagyo, minamahal. Hindi na sila nagpatuloy sa paglilingkod, minamahal. Bagamat nakita nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Pinagaling sila sa kalang karamdaman, binago ang nakaramdam sila ng kaginawan, kagalakan, minamahal, panandali lamang. Amen? Hindi sila nagpatuloy sa paglilingkod. Amen? Kaya nga sabi nyo, minamahal, brisket, sa pamamagitan ng apoy ihahayag, ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Amen? Talagang makikita. Minamahal, brisket, yung paglilingkod natin, yung glorify ng Panginoon, makikita sa iyo eh. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kahit mahirap ka lang, makikita yung gloria ng ating dakilang Diyos sa iyo. Amen? Kasi minamahal, Kristiyano, minamahal, na walang ibang ginagawa kundi yung mapaluguran ng ating dakilang Diyos. Ang mga bagay na hindi kaaya-ayay, hindi lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Everybody say, praise the Lord. Walang ibang nasa puso niya, minamahal, kundi mabigyan ng kagalakan, minamahal, ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen?
Kaya yan po naman, praise God, yung mga Kristiyanong pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, kung ang gawa ng sino man ay manatili sa kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kailangan, minamahal, praise God, yung tinayo mo na yan, paglilingkod mo na ito, minamahal, manatili. Amen? Manatili, minamahal, praise God. Sapagkat may reward yan, minamahal. Huwag mong tignan kung ikaw ay mahirap. Amen? Marami kang dumarating na pagsubok, minamahal, huwag mong tignan yan. Amen? Kasi minsan, minamahal, praise God, ang mga Kristiyano kaya nawawala sa malapay noon, nasolve na nga yung unang problema, hindi pa naniwala sa Diyos. Amen? May dumating na problema na naman, minamahal, hindi na natutong iunat ang kanyang kamay upang manalangin sa Diyos. Amen? Ang Diyos natin, minamahal, ay Diyos na may malaking kamay upang makapagligtas sa atin. Amen? Hindi ka niya iiwan, hindi ka pababayaan, minamahal. Daraan ka sa apoy, minamahal, ngunit minamahal, may Diyos tayo, minamahal. Amen? May Diyos tayo na malaki. Amen? Hindi maliit ang ating Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, grabe nga yung kapatid natin. Nalala ko yung kapatiran natin, nagpa-counsel. Milyon ang kanyang utang. Niresolba ng ating dakilang Diyos. Sinabi lang natin, minamahal, magpakainit sa paglilingkod, laging dumalo. Nasolve yung kanyang problema. Hindi na siya nakulong. May dumating na problema, minamahal. Hindi na niya inisip yung naunang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya. Amen? Wala na. Nawala na sa paglilingkod. Kasi nasolve na yung problema. Amen? Yung malaking problema, nasolve na. Minamahal. Kaya gawin ng mahal, praise God, sabi nga ng talatang ito, kung nasubok ka sa pamamagitan ng apoy at hindi ka minamahal, naging tunay na Kristiyano, minamahal, malulugi ka. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito sa 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Amen? Sa kanyang sarili na patuloy na naglilingkod sa pamamagitan ng apoy, minamahal, dumarating mga pagsubok, minamahal, God, patuloy ang Kristiyano na naglilingkod sa malapay noon, minamahal, God, tatanggap siya ng reward na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos, minamahal. Kaya nga, minamahal, huwag tayo pong maging mangmang, sabi ng banal kasulatan. Amen? Efesos 5:15 hanggang 17. Basahin po natin. Dito po sa Efeso chapter 5 verse 15 up to 17. Mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. Manamahal, alam niyo po kasi manamahal, praise God. Yung hindi nagpatuloy, manamahal sa paglilingkod sa malapay noon, amen, inalintulad sila sa walang kaalaman. Amen? Kaya manamahal, praise God, sabi nga, mag-ingat daw tayo kung paano tayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Alam niyo po manamahal, praise God, lagi po natin i-example yung 10 birhen. Amen. Lahat po yan ay mga Kristiyano na naghihintay sa malapay noon. Amen. Yung 5 mangmang na mga birhen. Bakit sila naiwan? Amen. Kulang sila ng langis. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya gayaan po natin yung mga malimang matatalino. Amen? Puspos ng Espiritu ng ating pinakamahal na Paisos. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Puspos ng Espiritu Santo ng ating malapay noon. Amen? Kailangan, puspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi po tayo kulang ng langis sapagkat minamahal. Sabi nga, sa 10 dalaga, kakatok na sila.
Sapagkat nandun na yung kasintang lalaki sa loob. Mahal, kakatok, hindi pinagbuksan. Amen? Amen. O, kailangan mahal, praise God, yung ating pong mga kabataan, kailangan mag-imbak kayo ng langis. Huwag imbakin natin yung cellphone. Amen? Totoo po yan. Amen. Mag-imbak ka na marami mong cellphone. Pagdating ng araw, minamahal, wala ka palang naimbak na langis. Hingi ka kay nanay, nay, pahingin ng langis. Pwede bang sumabit? Hindi pwede. Amen? Hindi pwedeng sumabit. Pag rapture, wala. Ezekiel 14:20. Basahin po natin, singit po natin. Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 14, talatang 20. Bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, hindi sila mga gliligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang iligtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Amen. Everybody say praise the Lord. Amen. Sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Panginoon, yan ang magliligtas sa iyo. Hindi kay nanay, hindi kay tatay, hindi sa anak, minamahal, kundi minamahal, yung ginagawa mong paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos, yan ang magiging gantimpala mo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya minamahal, kailangan tayo po, minamahal sa God, ay mag-imbak, gayahin natin yung 5 matatalinong dalaga. Kung gusto natin masama sa rapture, mag-imbak tayo ng langis sapagkat walang pangalawang pagsisisi. Amen? O unang manahal sa God, pag natapos na, pagsisi, huli, manamal, wala na. Sana. Amen? Magsasana-sana tayo. Hindi na po pwede. Ngayon na po yung araw, samantalahin daw natin. Sapagkat ang araw ay pasama ng pasama. Amen? Nakikita natin yung ating mundong kinagalawan. Hindi naman pabuti, kundi yung salita ng Diyos nangyayari. Amen? Pasama ng pasama. Anong gagawin ng mga Kristiyano? Mag-imbak na ng langis. Amen? Para sigurado ma-rapture sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Jesus. Lahat tayo magsabi sa Lord. Sabi nga ng kasulatan, race is not to the swift. Yung pag-unahan ay hindi sa pamamagitan ng matulin. Amen? Hindi sa pamamagitan ng matulin, kundi manamahal, praise God, ito po yung katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po yung matulin, pag tinulinan mo, malubat ka sa kalagitnaan, mahimatay ka, di ka na makakarating doon. Amen? Kahit dahan-dahan lang. Amen? Yung katapatan mo, i-maintain mo sa paglilingkod. Amen? Para makarating ka doon sa finish line. Amen. Everybody say praise the Lord. Ecclesiastes 9:11 hanggang 12. Dito po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11 up to 12. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa pantasman ang tinapay. Ni ang mga kayamanan man sa mga taong nag-uunawa, ni ang kalooban sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuli sa masamang lambat at kung paano mga ibon nahuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagkabiglang nahuhulog sa kanila. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Minamahal, kaya nga, hindi sa pamamagitan ng matulin. Sabi nga, yung ating pong takbo,
Hindi sa pamamagitan ng malakas. Hindi sa pamamagitan ng pantas ng tinapay o marami kang pag-aari. Amen? O marami kang kayamanan. O ikaw ay matalino. Hindi po yon ang basihan, minamahal, sa pag-uunahan. Kundi, minamahal, praise God, kailangan yung katapatan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Sabagat di natin alam, sabi nga ng talatang ito, hindi natin alam yung panahon. Kahit kunin man ang buhay mo, pag matapat ka na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi sayang. Amen? Kayo mga naunang ating mga kapatid na kinuha ng ating dakilang Diyos, napakapalad na po nila. Di sila tumigil sa paglilingkod. Sabi nga ng iba, mahal, talagang si tatay, grabing pagmamahal niya sa malapay noon. Kahit mag-isa lang niyang pupunta sa gawain, napakalayo yung kanilang lugar. Amen? Mahirap ang kalambuhay, nagsisikap maglingkod sa malapay noon. Kaya nga, hindi sa mga pantas ng tinapay, hindi sa maraming kayamanan, bagkus, minimal, yung ikaw, minimal, ay nagsusumikap, makagawa sa ubasan ng ating dakilang Diyos, mapaglingkuran mo ang ating malapay noon, may kagalakan ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan ang may pipresenta mo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Yan ang makikita mo. Yun ang may bibigay mo na bilang handog, na masarap na handog sa ating dakilang Diyos. Yung ginawa mong mabuti sa harapan ng ating malapay Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Basahin po natin, minamahal, dito sa Roma 14:17. Manda po ating mga awit. Dito po sa Roma, Kapitulo 14, talatang 17 hanggang 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na mapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ng lahat ng mga bagay ay malinis, gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, kaya nga, yung ipipresenta natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, yung mabubuting bagay. Amen? Yun ang titignan ng malapay noon. Kaya nga sabi dito, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya binasa natin sa Ezekiel 14:20, ano mahal, praise God? Hindi nila nailigtas ang kanilang anak. Amen? Kundi sinabi dito sa talatang ito, yung kaharian ng ating dakilang Diyos, kundi manamahal, praise God, yung katuwiran. Yung katuwiran ng ating dakilang Diyos, yun yung kaharian ng ating malapay noon. Amen? Yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Yung kagalakan ng Espiritu Santo. Amen? Yan po yung manahal God ang may pipresenta natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi nga, sapagkat sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay nakalulugod sa Diyos. O yung ganitong ginagawa mo, amen? Yung puso mo malinis, na naglilingkod sa malapay noon, kinalulukdan ka ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen? Kailangan, ipinipresenta natin talaga sa harapan ng malapay noon ang ating puso na malinis. Amen? Para grabing kagalakan ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen? Sapagkat sabi nga, at pinatutunayan ng mga tao, kaya nga, sundin ninyo ang mga bagay na makapagpapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Amen? Ito po, minamahal God, ang bilin sa atin. Amen? Sundin natin ang mga bagay na makapagpapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay
sa isa't isa. Everybody shout, praise the Lord. Samantalahin daw natin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama na. Amen. Buksan natin ang ating puso't isipan. Amen. Gayahin daw natin yung 5 matatalinong dalaga. Example yon na sila manumambuskat ay may espiritu, manusgad, na nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Naroon kayong kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Amen? Kaya nga, manumambuskat, walang pag-alilangan. Nung dumating ang kalangkasintang lalaki, sigurado sila nakapasok. Amen? Sa piging ng kasalan. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, minamahal, praise God, bilang kawal ni Kristo, minamahal, praise God, sabi nga, minamahal, makipagtiis tayo, praise God, sa kahirapan, sa pagkikipagbakang ito na ating mga paglalakbay natin, minamahal, praise God. Sapagkat kung hindi tayo mananatili at hindi tayo gagawa na mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, kung hindi tayo makipaglabang matuwid, sabi nga ng ating nabasa, hindi tayo puputungan ng kuruna ng ating dakilang Diyos. Amen? Kailangan patuloy tayo mula nung nasimulan natin paglilingkod na mayroong kagalakan ng Espiritu Santo sa ating puso, manatili yan hanggang sa maulas na pagningasin natin ang ating paglilingkod upang tayo po ay tiyak magmana ng buhay na walang gan. Tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos na sa atin, wala ka nang pangangambahan. Amen? Kaya nga, minamahal God, lagi natin damhin ang pag-ibig ng malapay noon upang, God, tayo po na mahal ay patuloy, God, maging malakas ang ating pong espiritual. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat Siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, hindi, o kaya'y kanyang iiwan. Manalig po tayo sa ating dakilang Diyos, na kailanman hindi tayo pababayaan ng malapayan. Habang nariyan ang katapatan natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ikaw, minamahal, ay gagabayan, papatubayan ng ating dakilang Diyos. Pupunuan ng Diyos ang lahat ng pangailangan. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan. Tapat kong mangako ang Diyos, sapagkat Siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng
walang katulad ang pag-ibig ng ating walang Panginoon, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na magagamba, hindi ka na magagamba. Ang takot mo'y mawawala, ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mo kasama. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pababayaan, hindi mo kaya'y kanyang iiwan, kailanman hindi iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya papabayaan, o kaya kanyang iwan. Hallelujah! Kailan ba hindi tayo pabayaan ng Diyos? Hindi tayo iwan ng walang Panginoon. Habang tayo manipol ng God ay nagsusabing ng nagtinis. Dapat ang pangako ng ating walang Panginoon. Kapag ikaw ay lumayo, nilibot mo siya ng lubusan. Yes, hallelujah. Para kang upang ligaw, hindi alam ang patutuhan. Ulit ka at sa'yo magbabalik, bukas lagi ang kanyang palay. Kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya mapapabayaan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakaganda ng pangako ng ating malapay sa ating minamahal. Kung tayo lamang maging matapat sa paglilingkod, ang mga pangako ng Diyos ay makakamtan natin. Ay hindi tayo iiwan ng walang Panginoon.
Hindi tayo pababayaan. Kahit saan tayo pumunta, ano ba mangyayari sa daigdig? Ang pangako naman ng Panginoon ay mananatili sa bawat isa sa atin. Huwag lang tayong lalayo sa Kanya. Sapagkat pinapat malulugi tayo at tayo lalayo sa presensya ng walang Panginoon. Paghawakan lang natin ang mapangako ng Diyos. Sapagkat tayo binabagyo na mapagsabog. Ngunit ang pangako ng walang Panginoon, mananatili tayo. Sapagkat nariyan ang kanyang kamay ng mahawak sa atin. Dapat ang pangako ng walang Panginoon na pangamutan niya. Purihin ang sinabilang Diyos. Purihin ang ating walang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin habang naramdaman po natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Kahabagan tayo ng walang Panginoon. Hallelujah. Punos-pusin tayo ng kanyang pumalas ng Espiritu. Mapuno ng langis ang ating mga puso. Sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Itaas po natin ating mga kamay. Mapagpal namin Diyos sa aming pinakamahal na Jesus. Kami po'y nagpapasalamat, walang Panginoon. Sa kagalakan, patuloy pinapadala mo sa amin, walang Panginoon. Sa walang mapagsinlang kagalakan.
purihin ka. Tunay tapat na mapangako mo sa amin. Kung mananatili lamang kami sa iyo, sa pagsunod sa ikaloob, mananatili sa amin ang ipapangako. At may patuloy malapay nun, humingi na yung mayamang abay. Patuloy pag-awakan ng bawat sanimana, panatagin ang pananampalataya. Palakasin mo kami lagi malapay nun. O Diyos, sa pamagitan ng Banal sa itong Espiritu. At ano man pumakailingan ni Manak sa mga oras na ito, dalangin po namin, tugunan mo po sa ibalang kapamaraanan. Pagpalaan mong bawat isa, mula sa pagpapalang pisikal material, higit sa lahat sa espiritu na pagpapalang. Ito po ang aming samang dalangin sa mga pastor. Inaangkin na po namin lahat ng katugunan ng aming mapanalangin. Sa iyo po makapangyariang pangalan, aming pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos manamahal. Ipatong po natin ating kamay sa parte nating karamdaman. At isang kamay natin, pating natin sa ating ulo. Buong pananampalataya, minamahal, inangkin na po natin ang katugunan ng ating mapanalangin. Namang klaseng karamdaman yan, palayasin po natin sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Kung yung problema, itaas po natin ating dalawang kamay, minamahal. So, palataya tayo sa ating dakilang Diyos. Walang bagay na mahirap sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Manamahal tayo po, manamahal magkaisa, manamahal praise God. Sa unat panalangin namin pong ginagalang Evangelista Almeida, narito po malapay na nakapatong aming kamay sa parte namin karamdaman. Sama-sama na pinapalayas lahat ng duming karamdaman, cancer, TB, diabetes, high blood, tuberculosis, rheumatism, paralitiko, pagkabulag, pagkabingi. Magsinayos kayo sa Panginoon Jesus. Demons of all sickness, kasaut, demons of problems, kasaut. In Jesus' name, be healed right now. Be healed right now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Manamahal, tayo po'y sumigaw 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. With the top of our voices, shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord po na natin dakilang Diyos. God bless you po. Pagpalain po tayo natin dakilang Diyos. Manamahal, at tayo po'y tuloy-tuloy na po. At bago tayo sa mga announcement, mayroon po tayo po mga baguhan. Tanggapin muna natin po sila. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una-una yung pananampalataya. Makinig po kayo sapagkat napakalaga po ng kaligtasan sa ating po mga baguhan. Una-una, mayroon po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Pakinggan niyo po, sapagkat napakahalaga po ang kaligtasan. Sapagkat ang tao patungo lamang sa 2 destinasyon, langit at impyerno. Kaya napakahalaga yung kaligtasan at buhay na walang gan. Una-una, pananampalataya. Kailangan magkaroon kayo ng paniniwala sa ating dakilang Diyos, na siya ay nag-iisang Diyos at makapangyarihang Diyos. Yun po yung pananampalataya. Naniniwala ka sa malapay na makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Pangalawa, kailangan magsisi. Pagsisisi, kailangan hindi na babalikan ang kasalanan. Paano hindi mo mabalikan ang kasalanan? Maglingkod ka sa Diyos. Hindi mo mabalikan ang kasalanan. Kasi kung hindi ka maglilingkod sa malapay noon, babalik ka doon sa kasalanan. Sapagkat ang daigdig na ito, ito'y makasalanan. Kaya pag maglingkod ka sa malapay noon, dito nagsisikap maging ganap sa harapan ng ating dakilang Diyos. Pangatlo, kailangan mo mabautismuhan sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang iyong kasalanan at maging ganap ka na anak ng ating dakilang Diyos. Nakuha nyo? Kailangan nyo magpabautismo mamaya upang mapatawad ang iyong kasalanan at maging anak kayo ng ating dakilang Diyos. Kailangan bautismo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong kasalanan. At yung pang-4, yun po yung kaloob, regalo ng Diyos, yung Espiritu ng malapay noon, mararamdaman nyo. Kaya nga yung mga kapatiran umiiyak, nanginginig, nagtitrimbol, yan po yung kaloob, regalo ng Diyos. Nararamdaman nila yung Holy Spirit ng ating pinakamahal na Jesus. Pag nagpatuloy kayo, maramdaman nyo ang presensya ng ating mahal na Jesus. Maunawaan nyo yung
mabuti at masama. Pag nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, malalaman mo yung mabuti at masama. Kaya, naman, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Itaas niyo ang inyong kamay at sumunod kayo sa panalangin na aking sasabihin. Sabihin niyo pong ganito, Ama namin na sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na pa Jesus, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan mula nung kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na pa Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Kami po manalangin sa inyo. O dakit mapagpalaming Diyos, aming pinakamahal na pa Jesus. Narito po malapay ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Dalangin po namin. O Diyos, nasidlan mo sila ng pananalig, pagtitiwala sa iyo. Malapay nawa po ito yung kanilang una na paglingkod at hindi huli. Malapay noon. O Diyos, iligtas mo sila. 10 na kalma sa buhay. Malapay noon. Isulat mong maliwanag ang kanilang pangalan sa aklatang buhay. Magmana ng pinangako mong buhay na walang gan. Na yung pangako sa iyong kariyan, malapay na ito po ang aming samudalangin. In Jesus' name, we pray. Puri natin dakilang Diyos. Mamaya po, magpabautismo kayo upang kayo po'y maging ganap na anak ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, manamahal, maliban ang tayo panganak ng tubig at ang Espiritu, hindi siya makakapasok sa karyan ng langit. Pag di kayo nabautismuhan, hindi po kayo makakapasok sa karyan ng langit. Kaya kailangan nyo po magpabautismo upang maging tunay na anak kayo ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang gan. Puri nating mahal pa Jesus at manamahal, praise God. Bago natin ibigay sa ating pong God bless you po, sa ating pong mga kapatid, mamaya magpabautismo kayo. At bago tayo manamahal, praise God, dadako sa ating pong announcement. Kukuha muna tayo ng ating pong special love offering sapagat alam niyo na po, manamahal, marami po tayong pangailangan sa ating pong mga gawain. Praise the Lord, ipag-pray po natin na special din na pagpapala, ipagkalob sa atin ng ating dakilang Diyos. At narito po, manamahal, ating pong beloved Brother Renato, manamahal, di marukot, praise the Lord, manalangin sa ating pong special na kaloob, special din na pagkapala, ipagkalob sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Sunod, God shall ready to preach para break na maskahin niya. Naman ang mahal at pong ito sa mga special offering, o ito po'y basbasan at pagpalay ng daking Diyos, Amen. Lord. Mabuti ka ng Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapagin sa lahat, sa matamis na makapagin paso sa malapunon, patuloy magpalain at makapatiran malapunon, sa kalang mga malapun sa liya, special offering malapunon, basbasan mo sa itong Espiritu malapunon, at ibalik mo kayo ng beses malapunon, pagpalain mo kaming lahat malapun sa liya, sa kalang mga anak buhay, maligos yung mga tanim mo na hayupan malapunon, hallelujah, pagpalain mo kaming lahat malapunon, ito po sa amot dalangin sa matamis, na makapaginagpakas in Jesus' name. Hallelujah. Halina't